Salamat sa umagang ito, Lord God. Lord, patuloy ka po naming pinupuri, pinapasalamatan sa umagang ito. Lord, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga hindi ka nais-nais na aming nagawa. Panginoon, sa iyo lamang po namin itinataas, Panginoon, ang gawaan ito ngayong umaga, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po naming itataas ang iyong pangalan. Patuloy ka po naming papupurihan. Patuloy ka po naming aawitan, Panginoon, at patuloy ka po naming pasasalamatan. Maraming salamat po, Panginoon, at ibinabalik po namin ang mataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayong umaga po, wala po tayong ibang gagawin kung hindi papurihan po ang Panginoon. Nakikita niyo po ang upuan po sa inyong mga likuran. Huwag niyo pong hahayaan na yan po yung magpupuri para sa Panginoon. Ano bang ibig pong sabihin? Hindi po kayo estatwa, hindi po kayo upuan para po hindi po gumalaw. Kundi ngayong umaga po, nandito po tayo para magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Pwede niyo po bang palakpakan ng Panginoon? Ganito pang gawin niyo. Clap your hands to the Lord. Come on, church. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Wandering into the night, wanting a place to hide is where we saw this bag of bones. And I tried with all my might, but I just can't leave the fight. Cause all you bring me a bag of bones. Sabi ko sa ulitin, just when I ran out on the road, I met a man I didn't know. At sinabi po niya, na hindi po siya nag-iisa. Hallelujah! He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I can't deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning. Sabi nga po natin, kapatid, like ashes in the wind. Hallelujah! So long to my old friends, burden and bitterness, you just can't keep it moving. Now you can welcome here. Hallelujah, sabi mo kapatid. From now till I walk the street and cold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has smiled his way back. Oh, He picked me up, He turned me around, He placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. Yes, Lord, You healed our heart. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Ngayong umaga po, sasabihin po natin kapatid, let us declare. Pwede niyo po bang sabihin, hello, another one, I am free, I am free, I am free. Hello, another one, I am free, I am free, I am free. Hello, another one, I am free, I am free. Pinalaya ka na kapatid ng Panginoon. Hallelujah! I am free, I am free, I am free. Hello, another one, I am
the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, yes, Lord God, I thank God. Oh, hallelujah. Patuloy mong palakpakan, kapatid, ang Panginoon. Sabihin mo, we are still standing because of you, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Continue to worship and praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Yes, Lord. That all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not Yes, for Lord your God. grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not Yes, for Lord your God. favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, continue to worship the Lord. you, my Lord, my Yes, Lord God. And set my heart on higher things. and set my heart on higher things. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for Yes, your Lord. grace, Hallelujah. I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your If mercy, not for your mercy, if not for Yes, your Lord God. love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. Sabihin mo, kapatid, by the grace of God. Kapatid, ngayong umaga, sasabihin natin sa Panginoon na we are still standing but by the grace of the Lord. Amen? Amen. Sabay-sabay natin sabihin sa Panginoon. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. I'm still standing. Yes, Lord. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. For your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today if not for your kindness. I never could say I'm still standing. if not for your mercy, If not for your love, I most Yes, Lord likely God. would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Come on, church. Continue to praise Him. Yes, Lord God. We are still standing, Panginoon, dahil patuloy ka po namin kasama, Panginoon. Hallelujah.
Sabi po sa Psalms 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Kapatid, sa mga oras na to, habang kinakausap mo ang Panginoon, pwede mo bang ipikit ang iyong mga mata, kapatid, sa mga oras na to? Huwag mong papansinin ang iyong katabi. Just focus sa Panginoon. Kausapin mo sa ang Panginoon, kapatid. At habang kinakausap natin ang Panginoon, pasalamatan mo siya. At sabay-sabay nating sabihin ang awitin ito. Hallelujah. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Minsan pa, kapatid, sabihin mo sa Panginoon, I just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. Every dark addiction starts to break. Hallelujah. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Sabay-sabay nating sabihin sa Panginoon, Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every Yes, stronghold. Lord. Shine Through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear, all anxiety. over fear and Come on, all church. anxiety. Continue to worship the Lord. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. your name Yes, is Lord God. healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Minsan pa, sabihin mo, kapatid, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord God. Hallelujah. Break every stronghold, Shine through the shadows. Burn like a fire.
kapatid. Sasabihin naman natin, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Come on, church. Jesus for my family, Lord, I speak the holy name. Jesus. Yes, Lord God. Shout Jesus from the Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Yes, Lord God, your name is power, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Yes, Lord. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Lord God, come on, church. Death could not hold you, the veils are before you, the silence the boast of sin and grace. The heavens are roaring,
Come on, church. Worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Jesus, speak the name of the Lord, church. Come on, let's speak the name of Jesus. Hallelujah, because His name is power. Power and power. Hallelujah. Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, God. Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. What a beautiful name is your name, Lord God. What a wonderful name is your name, Jesus. What a powerful name is your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Jesus, for in your name there is power, Lord God. For in your name there is strength, Lord God. For in your name there is healing, Lord God. Hallelujah. For in your name there is blessing, Lord God. Hallelujah. 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 For in your name, Lord God, there is freedom. There is salvation, Lord God. There is peace. There is hope, Lord. There is joy, Lord God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. For it is such a grateful feeling, a wonderful feeling, Lord God, to be worshiping you, Lord God. For us to found ourselves, Lord God, in worshiping you, in awe of you, Lord God. Sobrang sarap sa pakiramdam, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Nagpupuri, dinadakila ang nag-iisang pangalan ng aming Diyos. Nakarapat-dapat, Lord God, sa lahat ng mga ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, for giving us everything that we have, Lord God, in order for us to worship you, Lord God, fully sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, for the instrument, Panginoon. Thank you, Lord, for the songs. Thank you, Lord, for our voices, Lord God, for the air we breathe, Lord God, na nagagamit namin, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo, O Diyos. May you continually bless us, Lord God, and shower us your favor this morning, Lord God, to celebrate your goodness, Lord God, and your faithfulness in our lives, Lord God. Purihin ka po, Panginoong Jesus, aming Diyos Ama at ang banal na Espiritu Santo, Lord, sa umagang ito hanggang sa mga susunod pang panahon sa aming mga buhay, Panginoon. Give us, Lord God, continually a heart, Lord, that seeks to worship you, that seeks to know you, Lord God, that seeks to love you, Lord God, each and every day of our lives, Lord God. And may we receive this morning the power that comes from you, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, at dakilain ang iyong dakilang pangalan. Amin po itong itinataas at ibinabalik ng maingat sa aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Yun. Magandang umaga muli sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa mga isa. Tayo po'y darap po sa Pag
pagbibigay. At tayo po manalangin. Kung wala pa po kayong sobre, meron po doon sa ating usher. At sige po, tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa napakasarap na pagpupuri na aming napakinggan, Panginoon God. Salamat po sa iyong presensya, Panginoon. At dama po namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. At Panginoon, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po darako, Panginoon, sa pagbibigay. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay lahat ng mga blessings, Panginoon. Biyaya mo, Panginoon. Hindi lang po sa pera, Panginoon, kundi sa pisikal na aming nararanasan, Panginoon. Sa aming mga kagalingan sa aming mga sakit, Panginoon. God. Palagi kang pong nandiyan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa umagang ito, ay patuloy naming gaganapin, Panginoon, ang pagbibigay, Panginoon. At hayaan mo kami, Panginoon, na ibalik sa iyo, Panginoon, lahat ng biyaya na aming natanggap, Panginoon. Panginoon, na wala po kaming pera, Panginoon. Ito na lang po ang aming maibibigay. Paano na po ang aming pamasahe mamaya? Paano na po ang aming pag-uwi? Ngunit alam namin, O Diyos, na ikaw ang sasagot. Pag-uwi po namin ay masigit pa ang aming tatanggapin, Panginoon, sa aming ibibigay, O Diyos. Salamat po, O Diyos, at ikaw ang mag-bless, Panginoon, sa lahat po ng nanandito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Parang medyo hindi nag-almusal yung iba sa atin ngayong umaga, no? Tapos na po yung fasting natin, ha? Pwede na po kayo kumain. Sige po, batiin nyo nga po munang muli yung mga katabi nyo. Yan, mga beautiful faces. Yung nasa harap at nasa likod. Kanina wala pa po sila. Nag-teleport lang po sila ngayon dyan. And salamat po sa Lord dahil meron po tayo mga new faces na nakikita. Palakpakan po nga natin ng Panginoon. Amen. Ayan, at gusto lang po natin silang i-welcome sa umagang ito. No, ito po ang ating mga first-time attendees, si Ate Jennifer Ohirada. Yan, kaway-kaway ka naman dyan, ate. Thank you po. Si John Harvey. Asa taas na, asa Sunday School na. Yan. Si Ate Valerie. Hello po. Ay, nasa taas din po. Ayan, yung mga kasama po ni Ate Che. Welcome po. Si Chen Atracador. Ayun pala si Ate. Siya pa rin pala yun. And si John Cyrus Atracador. Ano, nasa Sunday School. Yan po, welcome po sa family ng BHCM Tulyahan. Ayan, and andyan din po yung nanay ni Sister Juliet, si Nanay Melita Andres. Hello, Nay! Welcome with a bright smile and the wavy hand si Nanay. Welcome po sa pamilya ng BHCM Tulyahan. And we are hoping, no? And we are claiming na hindi po ito yung una at huling pagkikita po natin bagkus ay dadalhin po ang inyong mga paa ng Panginoon dito every Sunday. Amen po?
Ayan, amen. So, iisa po tayo ng mithiin. So, let's proceed. Ayan, so ngayong month po ay ang pinag-uusapan natin is about starting strong. And it doesn't really talk about us, but it talks about God blessing us that kind of strength that we need for us to start strong. Amen po. Si Lord lang po at manggagaling lamang po ito kay Lord. So, firstly, before we proceed on the proper discussion, I just want to thank God and praise Him sa natapos po nating activity ng 6 days, which is yung ating fasting, the Daniel's fasting. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nating lahat. Ayan, may picture po dyan eh. Lalabas din po yan. So, nag-start po tayo ng Monday, ng Daniel's prayer and fasting, at natapos po tayo kahapon. So, nagkaroon po tayong ng short celebration kahapon or kagabi. Ayan, breaking of fast celebration. Ayan, sa pangunguna po syempre ng ating mahal na pastor at yung mga ilang pong mga workers na umattend and even yung mga ilang youth din po na naririto. Ito po yung aftermath ng celebration. Taning! 5. Nape-pressure po yung multimedia natin. Ayan! Yang itira yan po, hindi pa po yan nakakain ng lomi, ha? Katatapos lang po yan ng celebration. So, praise the Lord sa buhay nating lahat. Amen po. Sa natapos na prayer and fasting. At alam ko po na kahit hindi kayo naka-attend kagabi, ay nag-undergo pa rin po kayo ng fasting. Amen po. Kasama ang buong BGCM Tulyahan. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre at ang ating mga sarili din po na nag-involve po tayo sa ganitong ministry. Even though sa mundo natin, mahirap po tayo talagang gumawa ng mga ganitong bagay sa panahon ngayon, but salamat po sa Lord kasi in-strengthen niya tayo at binigyan niya tayo ng ganitong path, ng ganitong event. And nakakatuwa lang po kagabi as we talk experiences, testimonies during yung prayer and fasting. Nga po pala, ang prayer and fasting na ito ay hindi lamang po pagkain ng meat. Yan, kumakain po tayo everyday, in-avoid lang po natin yung meat. And nakakatuwa lang po, yun nga, katulad nga na sinabi ko kanina, na marinig yung mga testimonies, merong mga first-timers, no, na nag-involve sa ganitong gawain, and nakita nila, and nalaman, hindi lang nila, nating lahat, yung kahalagahan ng pagpe-prayer and fasting, which is yung pag-reconnect natin ng mas malalim na relationship sa Lord and pagtuturo po ng disiplina sa sarili natin that apart from God, we are nothing. Hindi natin yun kayang gawin. And hindi lang yun basta disiplina natin, personally sa sarili natin, but it is also saying something to our body na hindi natin hawak or control ang katawan natin. Kailangan nating ibalik ang control sa Panginoon. Amen po. Kasi hindi nasunod yung mga desire natin, yung gustong-gusto na natin kumain ng chocolate, yung gustong-gusto na natin kumain ng itlog, priniting itlog sa umaga, yung almusal, gusto na natin mag-samgyup, di ba? We neglect ourselves and we let God lead us. Amen po? So maybe the world, alam ko po hindi nyo naiwasan yung mga kasama nyo sa office, kasama nyo sa bahay, kasama nyo sa school na magtanong, ba't hindi kayo kumakain ng ano? Ba't di ka nagkakarne? Tama po, tama. May mga tumatango dyan sa gilid. And ang hirap na hindi i-explain yun sa kanila. But some of them understand, but yung iba hindi. Amen po. Siguro yung iba, yung mostly na mga hindi nakakaintindi, sabihin, nakakapanghina naman yan. Hindi ko kaya yan. Kaya mo ba yan? Di ba? May mga ganun pang mga side comment. Di ba? O kaya yung iba na mga problema, hala, wala akong nabiling gulay. Ayan, kaya po may mga natutong kumain ng tokwa. Amen po? Alternate, no? So, maybe the world is saying to us, or seeing us, that we are just being weakened by our physical body. No? Ay, manghihina ka lang dyan. Magugutom ka lang, hindi mo kaya yan. Yun lang yung nakikita nila. But in us, we are being fueled and strengthened by God. Amen po. Amen po. Amen po.
Ayan, na hindi po tayo magiging dependent sa karne para sa kalakasan natin. Kasi scientifically, di ba, ang mga nutrients na nagbibigay ng strength sa atin physically is nanggagaling nga daw po sa protein, sa red meat, and all of that. But, yan, we neglect that. And we prove, no, and God proved by the use of us na He is the only source of our strength. Amen po. And ngayon po, gusto ko namang, ayan, salamat sa Lord po sa ganung event. Gusto ko naman pong ipag-usapan ito dahil alam ko po na kalat na to sa social media and I know na balitaan nyo na rin to. Yung nangyari po sa California, yan, yung fire, yung grabbing fire. Gusto ko po ipakita yung nangyari bago yung fire na yan. Ayan, ito po. I stand here, no, to represent and I know you too, to represent the Christian community na hindi tayo natuwa sa ginawang pagmamak kay Jesus. Amen po. We as Christians are not happy, are not full well with this kind of mockings. And alam ko po na marami na kayong napapanood na ganyan na video, lalo na sa Hollywood and some part of the country. But we are still yet not happy na nangyari ito sa kanila. No? Na nagkaroon ng ganitong sakuna sa kanila. Hindi lang dahil sa meron tayong mga Christian na community in those countries, but also dahil hindi natin talaga gustong mangyari yung mga ganyang sakuna sa kahit na kanino man. Kasi we are called to reach people out, hindi to condemn them, not to judge them, not to criticize them, di ba? So, ayun po, to make things clear lang, and to all of us, baka kasi meron sa atin na, ayan, yan kasing ginawa niyo, baka kasi merong nagaganon pa rin sa atin ng attitude. So, let us not do that here in our family, and I hope for all of those who are watching na let's continue to pray for them. And I just want to set a reminder also, lalong-lalo na sa mga kabataan, no, na napakadaling mag-access sa social media. Kasi kung makikita niyo po dito sa video na 'yan, kung panoorin niyo siya, merong mga sikat na personalities involving that event po. And sila tumatawa, nakikiparticipate. Ito yung ibang mga personality na fina-follow natin. Pinakikinggan natin yung songs. Well, kami lagi ng mga leaders and nila pastor na ina-advise yung mga youth and even to us po, na mga adult na i-avoid po natin yung mga ganong mga movie, mga ganong kanta, no? Baka yung iba sabihin na naman, boring ate, ang cute kaya ng beat, di ba? Pero kasi nandun po tayo sa message, andun tayo sa magiging effect nun sa atin, sa Christian life po natin. So, yun po. Let's pray for them. Let's continue to pray for them. Amen po. Ayan. And talking about this kind of scenario sa ating mundo na nangyayari na siya na rampantly, no, I just want to share this also. Itong reminder na to from CCF, ginawa po ito ng CCF na shinare siya sa Facebook. The world trends versus God's truth. Yan. Para kadugtong nung reminder natin kanina to don't follow those kind of artists, yung mga music nila, yung mga movie nila, and yung mga arts na ginagawa nila. Number 1, sabi ng mundo, speak your mind. But sabi ng Lord, sabi ng Bible, let no unwholesomeness word proceed from your mouth. Minsan, yung mind natin, akala natin we are just being human. But that's the problem. No? Hindi lahat po ng sinasabi ng utak natin kailangan nating sabihin right there and then. Kasi tayong mga Christian, we are called to give peace, to be peacemaker. Amen po. So wag po tayong ma-confuse doon. The world trend and the God's truth. Next, sabi dito, believe in yourselves. Wala naman po sanang masama kung maniniwala ka sa sarili mo. Pero yung worst case kasi na mangyayari, if you rely on your strength, on yourself alone, paano ka pa po magre-rely sa Panginoon? Kung nakasandal na lang po tayo sa sarili natin. Mabilis lang po ito. Reminders po sa atin. Kasi it's very timely. Next, love is about self-fulfillment. No, it's not. Kasi according sa Bible, love is patient, love is kind,
and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant. The world may be implying to us na, sige, self-love. Dapat yung sarili mo yung mas nakakakuha. Dapat yung sarili mo yung mas tumitimbang. No. Wag po tayong pa-deceive. And lastly, live your own truth, sabi ng mundo. But sabi ng Lord, live God's truth. Sabi po, di ba, sa world, gawin mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Kung saan ka mag-i-enjoy. Kung saan ka magkakaroon ng maraming kung ano-anong bagay sa mundo. Gawin mo yun lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. So, kapag merong time na alam mong hindi na nakakapagbigay ito ng glory sa Panginoon, kapatid, stop na. Amen po. Why am I saying all of these things? Last Sunday po, natuwa po kami at nag-enjoy kami sa activity ng Yo. Yan. Ito po yung some of the pictures to prove na natuwa kami. Na nag-enjoy kami sa Yo activity last Sunday. Next po. Ayan. And next pa, ay hindi masaya. And yan yung pinaka-chaotic na group po nung last Sunday. Ayan. So, ito po, itong activity na ito, ang lesson po dito is, yung mga nandyan po sa gilid na nakikita niyong may ingay, yan yung world na ginagalawan natin ngayon. Sometimes, when God talks to us, the world is so loud. Amen po? Ginugulo talaga tayo intentionally. Hindi man po yung mga tao dun sa mundo, but yung spirits, yung dumadaloy na masamang espiritu sa mundo, ay ginugulo tayo. It may be physical, with our health. It may be mentally, with our overthinkings, emotionally, and so on and so forth. Katulad ng mga words or mga scenarios na pinakita ko po sa inyo kanina. Yun yung mga panggugulo, mga lies na ipinapasok ng kaaway sa mundo natin at sa utak at isip natin na kailangan po nating paglabanan. Kaya po kailangan tayo mag-stay strong. Kasi kung hindi ka matatag, kung hindi ka malakas, madali kang magagapi. Amen po? So you need to check from time to time your strength. Mental strength man yan, physical strength man yan, emotional strength man yan. Lagi mong ipacheck every time sa Lord. Lagi mong iparenew yan sa Lord. Amen po? And nakakalungkot lang pong isipin. According to a study or a survey, sabi po dito, 91% of Christians say mental illness is stigmatized in the church. But the solution may be simpler than you think. So, pupunta na po tayo dun sa pag-uusapan natin ngayong umaga, which is mental toughness. Sabihin nyo nga po, mental toughness. Ayan. So, basically, we're going to talk about our mental health sa umagang ito. So, ayun po. So, bakit nakakalungkot? According to a survey nga po, 91% pa rin ng mga tao sa loob ng simbahan ay ini-stigmatize pa rin nila yung mental illness na hindi yan ganun ka-serious, na nag-iinarte ka lang. Sa iba po yun, ha? Hindi po yun sa lahat. No? Na kaya yan, ano lang, nakukulangan ka lang kasi sa prayer, nakukulangan ka lang kasi sa ganito, sa ganyan. So ganun po yung mga sample ng pag-i-stigmatize ng mga tao sa loob ng church when it comes to mental illness. Kaya po, I am praying to God, starting ng January pa lang, kung ano po yung itotoko, kung ano po yung gusto niyang message sa atin. And pinakita ng Lord, etong word na ito sa akin, nung first week pa nga lang po ng January. And sabi po dito, according to survey, 43% sa loob ng simbahan ay naka-experience ng mental health issue. Dami po, no? Close to half. And only 35% said that their church community had been particularly supportive. So, from 43, meron pa rin pong 8% na hindi po nasusuportahan ng church nila when it comes to mental health issues. Kaya po, gusto rin ng Lord, siguro itong ma-deliver sa atin sa umagang ito, in order for all of us, no, to be aware
na seryoso po ang mental health issues. That it affects your physical body, it affects also your spiritual health, your spiritual life. And talking about it, let us once again define what is a mentally tough Christian or Christ follower. Pag sinabi po nating mentally tough Christ follower means the opposite of being mentally tough in the world. Kabaliktaran po. Sabi po dito, worldly toughness involves digging deep down and looking inside yourself and grinding it out. So basically, kapag sinabi nating worldly toughness, worldly mental toughness, nakadepende siya sa sarili niya. Nakadepende ito sa kung ano yung meron inside. But if we involve our Christian life, ang ibig sabihin po ng mental tough Christ follower is to lose yourself completely and trust not in yourself, but in God, in Jesus. So kung sa mundo, depend on yourself. Ayusin mo yung sarili mo. Diba? Humanap ka ng ganitong mga source, okay lang po yun. But tayong mga Christians, let us remind ourselves that we need to completely lose ourselves and put it wholly sa kamay at paanan ng Panginoon in order for us to be mentally tough Christians. And right now, as that definition says that, let us all stand and read one of its proof or one of its evidence na ang Kristiyanong merong matatag na mentalidad na pang-Kristiyano ay by this. Let's all read Proverbs 3 verse 5 to 6 po. 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Let us bow our head and let's pray. Lord, Heavenly Father, may you guide us, Lord God, this morning as we study your words, Lord God, with regards to mental toughness, Panginoon. May you give us wisdom and understanding that comes from you, from heaven, Lord God, sent by your Holy Spirit, Lord, to consume us all, to help us understand and apply, Lord God, and put it in our hearts, yung mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. May your word accomplish its very purpose in the different aspects of our lives, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mentalidad bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod mo, Kristo. Nawa po, na sa umagang ito, ikaw ang maitaas, ikaw ang mag-speak sa amin, Panginoon, ikaw ang makita, Lord God, sa amin sa umagang ito. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. So reading that verse from the Bible, make it truly a fact that mental toughness is hindi sariling gawa natin. Hindi kakayanan natin. But kakayanan ng Lord sa buhay natin. Kagagawan ng Lord sa buhay natin. And to elaborate pa ng mas malawak po, ang mga katuruan with regards to mental toughness, hindi na po tayo lalayo. Pag-aaralan po natin ang buhay ng mismong ginamit ng Lord upang isulat itong mga verses na ito. And it's none other than the wisest man or king in the world, which is King Solomon. So short background lang po, baka yung iba sa atin hindi pa natin kilala si King Solomon eh. Si King Solomon po ay anak ni King David. Kilala niyo na po si King David. Yung gumamit po ng parang tirador. Ginapi niya si Goliath, yung malaking higante. So nakakasunod na po tayo. So si King Solomon ay anak ni King David. And he is the fourth king of Israel. Yan, para po pag meron tayong quiz bee, yan, may masasagot tayo. Ayan, so yung pagkakatawag po kay King Solomon ay firstly, hindi po between God and him, but between his father, King David, and God. So, nireveal ng ating Panginoong Diyos kay King David
na ang susunod na maghahari sa bayan ng Israel ay ang anak niyang si King Solomon. And God even told King David to pangalanan si King Solomon na Solomon. Ayan po Yun po yung history short background history natin with regards to King Solomon. And sabi pa doon, nung pagkakausap ng ating Panginoon Diyos kay King David na ang promise niya pa ay, I will give peace and quiet to Israel in his days. Kasi during that time, yun nga po, meron naman po talagang ganung mga scenario sa buhay, even to us, na magulo ang bayan ng Diyos, ang Israel. Yan, so, ayun po yung history ni King Solomon. And, kaya po natin aaralin yung buhay ni King Solomon, hindi po dahil sa sinasabi ko na you need to be wise to be mentally tough. Hindi po yun ganon kaagad. Na kailangan ko lang palang maging matalino katulad ni King Solomon para maging mentally tough ako. Hindi po. Inaaral po natin ito dahil gusto po na makita ng Diyos sa atin kung ano ba yung meron kay King Solomon, bakit siya binigyan ng ganon kalawak na katalinuhan. At nagamit niya yon para sa kalawalhatian ng Panginoon in a tough manner. Sabi po dito, basically, natanggap ni King Solomon ang katalinuhang ito, ang tagline na wisest man in the Bible and in the world, even up to these days, ay dahil sa kanyang prayer. Nangyari po ito sa 1 Kings 3 verse 4 to 12. Pwede niyo po siyang basahin sa bahay. At pagbulay-bulayan niyo po. Ayan. But ang summarization lang po nito is, during talaga na si King Solomon as king, pumunta po siya sa isang bundok. Pumunta po siya sa Gibeon. Yan, a high place. At doon po siya nag-offer ng offerings. Kung katulad po ng ginagawa ng iba pang mga Israelites, to worship God is to burn offerings. And during that time, nakatulog po si King Solomon. Hari na po siya neto pero nag-aalay pa din siya ng offerings. Nakatulog po siya. At God appeared in his dream. Sabi ng Lord sa kanya, "You have shown great and steadfast love to your servant, David my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. And you have kept him this great and steadfast love and given him a son to sit on his throne this day." So, hindi po pala to si God. Si Solomon po yung nagsabi nun. Ang sabi po ni God, "Ask what I shall give you." Tinanong na siya, Solomon, ano yung gusto mong hingin sa akin? At sinabi nga yun ni King Solomon na, Lord, grabe na yung ginawa mo sa tatay ko. Yung might na binigay mo sa tatay ko, yung strength, yung kung paano niya ililid ang Israelites, grabe na po. And he's just showing his gratefulness sa Lord during these times. But, talon po tayong ng 8, sabi niya po dito, Lord, ano lang ako bata pa po ako. Parang sinasabi niya dito na wala akong kakayanan, Lord, kung tutuusin. Hindi ko pa ganun nawiwin yung mga servant ng tatay ko, nung katulad ng namuno sa tatay ko, hindi ko pa sila nawiwin. Wala pa akong ganong mga officials na nasa side ko. But, ang hiniling niya sa Panginoon lang ay, "Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people." So he asked wisdom from the Lord, discernment, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this your great people? So what did Solomon pray? Wisdom. Diba? Bata siya wala pa siyang kututuosing power, meron lang siyang title to be king. Wala siyang power. Siguro kung tayo during that time, tinanong tayo ng Lord kung ano hihilingin natin. Lord, gusto ko ng ganito, ng pera, gusto ko ng mga ari-arian. Kasi ibibigay ko yun dun sa mga servant to win them, bibilan ko sila ng NMAX, ganon. Diba? Para sumunod sila sa akin, ganon, para mawin ko yun. Diligawan mo sila Tama po? Para magkaroon ka ng mga officials na sa side sa'yo. But,
King Solomon is different and he asked for wisdom. He asked for wisdom from God. And alam niyo po kung ano nangyari. Sabi po sa next verse, it pleased the Lord. It pleased the Lord. Why? Because Solomon had asked this, and God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right, behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. Kaya po, hanggang sa mga oras na ito, ay wala pang mas matalino na itinatawag bukod kay King Solomon. Because that is a promise from God. At natanggap po yun ni King Solomon dahil tama po yung hiniling niya. Tama po yung ipinanalangin niya. Amen po. So that act please the Lord. At nakita po natin yon sa prayer ni King Solomon. And alam niyo po, nag-wonder, okay, bakit kaya talaga yun yung hiniling ni King Solomon? 'Di ba? Bakit wisdom, Lord? Bakit kaya ganun yung hiniling niya? Understanding to good and evil, ang dali naman ma-check kung mali ba or tama yung ginagawa. 'Di ba? Ganun naman tayo, alam natin yung tama at mali. Pero iba yung hiniling ni Solomon. And that brought me to this verse, 1 King 2, chapter 1 to 4, where King David was nearly coming to his way out sa mundo. Mamamatay na po si King David. At meron po siyang paalala kay King Solomon. Kaya pala Lord, siguro factor din to kung bakit inas ni King Solomon na wisdom yung hinging niya. Yung wisdom ng Lord. Kasi ang sabi sa kanya ng tatay niya, bago pa siya mamatay, ay, be strong, show yourself a man, and keep the charge of the Lord your God, walking in His ways and keeping His statutes, His commandments, His rules, and His testimonies, as it is written in the law of Moses. So Solomon, being so looking up sa tatay niya, na idol niya talaga yung tatay niya. Diba? Grabe niya nga ipagpasalamat yung buhay ng tatay niya. Pinakinggan po yung payo sa kanya ng tatay niya. Na, anak, sundin mo ang Panginoon ha. I-follow mo lahat ng commandments niya ha. Be a man. Be a man. Be a man of God. Parang ganun yung sinasabi ni King David kay King Solomon. Kaya po siya nanalangin ng ganon. Isa po yung factor. Kasi ayaw niyang mawali dun sa commandments ng Lord. So, he prayed for wisdom. And alam ko marami pang factor. Personal factor. Why did Solomon pray to God for wisdom? But, iyon lang po yung isa kong nakitang reason. Dahil po meron siyang tatay na nag-lead sa kanya to do that. And, ngayong umaga po, ito yung tanong natin. What can we learn from the life of the wisest man in the world? Ano po yung matututunan natin na pwede nating i-apply sa ating mga buhay? Firstly, sabi po doon, selflessness is a way to please God. Minsan sinasabi lang natin na mamatay ka na sa sarili mo, no? Para si Lord na ang mabuhay sa'yo. Tama naman po yun. Tama po yun. But additionally, no, ang selflessness po ay napiplease din ang Lord. Hindi lang po para mabuhay siya sarili. Kasi kung tutuusin, ang dali lang sabihin para mabuhay si Lord sa buhay mo, mamatay ka na sa sarili mo. Kaya po si Lord mabubuhay sa sarili mo ay dahil na-please siya, dahil iniwanan mo yung sarili mo. And yun po yung isa sa purpose natin bilang mga Kristiyano, to please God. And if you're doing some things na hindi nakakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon, hindi na-please ang Panginoon, kapatid, stop na. Sabi po dito sa atin, ulitin ko lang po, it pleased the Lord that Solomon had asked this to give him wisdom. So what are your prayers, mga kapatid, sa umagang ito?
or yung mga prayer nyo kagabi, bago kayo matulog, does it please God? Sabi po sa life ni King Solomon, do what please God. Even pray for what please God. Think of what please God. Act na napiplease ang Panginoon. Next, humility must be an embodiment for a man of God. Humility must be an embodiment for a man of God. Before po, humiling si King Solomon, sinabi niya po muna ito. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. He acknowledges himself na, Lord, wala talaga. Bata pa ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin, pero Lord, hihilingin ko to. Wisdom po. Ang humility po, hindi lang yan act na ginagawa. Hindi lang yan kaisipan. Sa ating mga isipan na gusto lang natin talagang maging humble at sometimes, ganon. But it should be an embodiment for all of us. Na manalaytay yun sa dugo natin. Na maging gawain natin siya everyday. Lalong-lalo na po sa harapan ng Panginoon. When you pray, are you humble enough to come sa presensya ng Panginoon? Or tayo po yung mga nagpe-pray na, Lord, gusto ko pag ganito na yung meron ako Pag 25 na ako, may car na ako, Lord Sige, Lord, magsiserve ako sa'yo, pero pag 30 ako, gusto ko may house and lot na ako, Lord Ganun po ba tayo mag-pray? Alam ko po hindi. But there are also some ways na malapit doon, na hindi itsurang ganun, pero nagpapakita na medyo may pride pa po tayo kapag nagpe-pray. And even sa mga kapwa natin. Sabi po sa verse, binasa ko po sa inyo sa verse 7, 2:8, kung paano in-acknowledge ni King Solomon, king na po siya niyan yung kanyang sarili, in humility, after God. Next and last but not the least, wisdom from God is the strength that you essentially need. Wisdom from God is the strength that you essentially need. Minsan, mahirap po talaga magbasa ng Bible, mag-pray, lalo na kapag sobrang busy tayo or pag sobrang pagod tayo. Pero kaya po tayo nagiging pagod, nagiging busy, kasi nakakalimutan natin si Lord. Unahin sa lahat. Nakakalimutan natin yung karunungan na nanggagaling sa Kanya on how we handle our works, our studies. Nakakalimutan po natin manalangin ng strength sa Kanya para hindi po tayo ganun kadaling mapagod at sumuko sa mga bagay-bagay. Sabi po dito, nag-ask si King Solomon ng strength at ibinigayan sa kanya ng Panginoon. Nag-ask si King Solomon ng wisdom po pala at ibinigay yun sa kanya ng Panginoon. So today, let us also ask strength from the Lord, pero mentalidad naman po natin ang idulog natin sa Panginoon. Why? Because your mental health matters. Because your mental issues matters. Akala niyo po yung iba sa atin, tumatawa, ganun pa rin, everyday, nagpa-perform ng duties, ng daily chores, nag-aaral, di ba? Nagluluto, pero meron niyang mga iniisip. Meron niyang mga bagay na gumugulo sa isipan nila. At kailangan po natin yun, silang tulungan everyday, na i-remind, na ibigay yun sa Panginoon at mag-ask ng mental strength to fight those lies na nasa isipan po nila. And ito po, yung proof, ng pagiging subok ng mga bagay na yon sa buhay ni King Solomon. Alam ko pong alam niyo na to kasi naging commercial siya minsan sa Pampers sa TV, yung EQ ata na Pampers.
Ito po yung pinaka-famous na account kung saan napatunayan ang wisdom ni King Solomon is when there happen na dumating dalawang nanay. Sabi nga po sa Bible, there are two prostitutes come to the king and stood before him. Merong dalawang nanay na lumapit kay King Solomon. Ang nangyari po pala noon, pares silang buntis, pares silang nanganak. Tapos after po, natulog sila ng sabay, yung isang nanay, nadaganan niya yung anak niya. So namatay. Yung isang nanay, tulog pa siya. Kinuha nung nanay, yung anak nung nanay na yun, at pinagpalit dun sa namatay niyang nanay. Ay, sa namatay niyang anak. Puro na tayo nanay, no? Sa namatay niyang anak. So yun po, dun nangyari na paggising niya ng umaga, hala, bakit patay na yung anak ko? Papadedein ko pa naman sana. Diba? Pero nakita niya rin na, bakit iba yung itsura ng anak ko? Hindi ito yung anak ko. Tapos sabi niya, hindi, sabi nung isang nanay, hindi, yung anak mo yung patay na talaga. Ito akin to. Sabi niya. And nahirapan na silang ayusin yung pangyayari, nag-away na sila, kaya pumunta sila sa hari. Yung isa, yung unang nanay, yung nanay na namatayan ng anak, sabi niya, this is my son, itong buhay, yung anak mo yung patay. Sabi niya. Pero sabi nung isa, hindi, anak ko yan. Ito yung sayo. Diba, pinagtalunan na yung anak. Grabe naman yung mga issue dito dati. Sabi ni King Solomon, ganon ha? Bring me a sword. Bigyan niyo ako ng espada. Sabi niya, divide the living child in two and give half to the one and half to the other. Ayaw niyong magpatalo? Sige, hatiin natin. Para tagkalahati kayo. Para meron kayong anak pareho. Then the woman whose son was alive said to the king, because her heart yearned for her son, "Oh my Lord, give her the living child and by no means put him to death." Sabi niya, Lord, sige sa kanya na lang. Yung buhay na anak ko. Yung buhay na bata. At wag niyo na po siyang patayin, yung bata. Tapos sabi nung nanay na isa, yung may namatayan na anak, sige Lord, sige, bahala na, divide na yan. Sa'yo man o akin, divide na natin yan. Tapos sabi ng ni King Solomon, give the living child to the first woman. And by no means put him to death, she is his mother. And all Israel heard of the judgment that the king had rendered, and they stood in awe of the king, because they perceived that the wisdom of God was in him to do justice. So nakita niyo po, kung kayo po yung nasa panahon na yon, no? Kayo yung king, tapos merong nag-aaway na nanay sa harap niyo dalawa, ano po yung gagawin? Yung gagawin niyo rin po kaya yung ginawa ni King Solomon? O ibablatter niyo sila parehas, yung child, ilalagay niyo sa child support. Di ba? May ganun na tayo ngayon. Pero kidding aside, napakatalino. Amen po. Nang ginawa ni King Solomon. At nalaman kung sino talaga yung tunay na nanay. Di ba? Because there's no mother, no, in the world na gustong mayroong batang mamatay, no, para lang manalo siya. Ay nga po, balik tayo. That proves the wisdom of King Solomon that all of the Israel are in awe of him because God is with him, sabi po nila. So all in all, this life, these scenarios can say that wise people, wise Christian people cannot be fooled. Lalong-lalo na kung ang wisdom niyo po, ang wisdom po natin ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga na mag-ask tayo ng wisdom from the Lord. Kasi ang dami ng lies sa mundo, katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina. Ang dami ng mga bagay sa mundo na dinidistort nila, even yung Bible. So ask wisdom from the Lord. And also for your personal life, personal spiritual life, lagi po nating tatandaan that mind, yung quotation na mind over matter. If your mind is right, pwede ka pong magdesisyon sa mga bagay ng payapa at ng tama. Additional reminder for all of us, take good care of your mind. Remember, the mind controls the body. And babanggitin ko lang po sa inyo ng maingat, itong 6
ay, 7. 7 po na payo galing kay Team Kite for us to have a faith-driven mental toughness. Number 1, focus. Pay careful to what matters and block other distraction. Katulad po ng ginawa ni King Solomon. Remain calm and confident under pressure. Minsan kasi pag nape-pressure tayo, alam niyo po yun, mas pangit pa yung kinalalabasan. At nagiging out of control na yung mga bagay. Pangatlo, pwede niyo pong picturean na lang din. Babasahin ko na lang po siya ng mabilis. Give relentless effort for as long as necessary to achieve goals. Wala nang ibang tsetche-boretche. Kung ano lang yung kailangan, yun lang po yung ibigay natin in order for us to persevere. Pang-apat, respond to adversity and recover quickly from mistakes and disappointments. At magagawa lang po nating makarecover ng mabilisan kung kasama natin palagi ang Panginoon sa mga ginagawa natin. Pang-5, do what needs to be done even if you don't feel like it. Pag inutusan ka ng Panginoon na gawin ang mga bagay-bagay, do it for His glory. Recognize and respond to the emotions of others. Be empathetic. And lastly, have a positive and productive mindset in response to negative situation. At hindi po natin ito kakayanin lahat kung wala po ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At what the world needs today is for us Christians to be faith-driven, mentally tough. So, hindi po own strength ang tinuturo sa atin, ha? Strength that is from the Lord. Amen po? Amen. So, let us ask the Lord from time to time a strength to carry on, to fight sa battle natin at sa race natin na tinatahak in this world. Amen po? Kailangan po natin yang ipasok sa sistema natin. Kailangan po natin yang tanggapin sa buhay natin na we are called to be like King Solomon, to be wise. Amen po. Sabihin na po natin, this year 2025, I will be a faith-driven, mental, tough Christian. Amen po? Amen po? Babasahin pa sana ni Kuya Ruel yung dulo. Amen po. And thanks be to God dahil meron po tayong magaganap, ayan na, commercial, magaganap last Saturday of this month when it comes to brain and gospel, no, na mas mapapaliwanag pa yung kahalagahan ng wisdom, ng mental health na healthy, no, sa ating spiritual life. Kasi ngayon sa mundo nahihiwalay natin na hindi sagot ang religion, ang God sa mental health issues. But according to marami ng psychologists na God is above psychology. God is above our mental health issues. Kayang-kaya po yan ng Panginoon. Because He is our Creator. Alam niya po kung paano yan gumagana. And kailangan po lang natin i-recognize lagi ang Diyos, no? Na siyang gagawa, na siyang mag-heal, na siyang kikilos sa atin. So we need to pray. And we need to receive it from the Lord. Amen po. And wag din po natin kalilimutan na i-remind sa sarili natin from time to time, day after day, na Lord, You are the strength of my life. You are the strength of my mind. You are the strength of my heart. Wala na po akong hihilingin pa, kundi ang presensya mo sa buhay ko. Amen po. So let us sing and declare once again that ang kalakasan natin ay ang Diyos. Let us all stand at bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Worship natin ng Lord through this song. But mostly, sabihin po natin sa sarili natin, Jopen, sige po, sabihin niyo yung pangalan niyo. Hindi ka mahina. Dahil ang kalakasan mo ay ang Diyos, si Kristo Jesus. Amen? Sige po, awitan natin ang Panginoon.
kulang man tayo ng lakas, pero ang kalakasan natin ay ang Diyos. Many times they fail, There is one truth. but there is just one truth. Alam ko pong alam niyo na tong kanta na to. Very timeless song. Let's sing it to the Lord. Sing! God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Minsan pa, paulitin natin. Ang kantang to. Let's give worship to the Lord. Who am I in heaven but you? May this be our heart's desire. There is nothing on earth I desire Only you. beside God. you. Once again, Lord, our heart and strength may fail. My heart and my strength, many times they fail, There is one truth for life. but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Sabihin naman po natin sa language natin. Sigaw natin sa Panginoon. Lord, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Aking Diyos upang kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw, aking Diyos. Pupurihin Sabihin po natin, kalakasan ko Lord. ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw, aking Diyos. Pupurihin sa Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, ang pinanggagalingan ng aming kalakasan, Panginoon. Ang iyong dakilang pangalan ay ang aming kalakasan, O Diyos. May you continually remind us, Lord God, that you have created us strong, Lord God, para hindi mailigaw ng mundo, Panginoon. May we stand in your truth each day, Lord God, of our lives in order for us, Lord God, to stand still and stay strong this year and forward, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapasalamatan, Panginoon, ang kadakilan at kapurihan sa aming mga buhay. Aming Diyos at tagapagligtas. Amen.